Okay guys, let's start na tayo sa topic natin regarding power cycle and internal combustion engine. So, ito mga sinulat kong 10 cycle dito. So, yan yung mga kadalasang lumalabas sa board exam. Especially, yung Rankine cycle or steam power plant. So, then Brayton cycle, diesel cycle, Otto cycle, and then Carnot cycle. So, yung 5 cycle na yan yung yan yung mga kadalasang or karaniwang lumalabas sa board exam. So, first, isa-isahin natin yan. So, itong muna tayo. Itong Carnot cycle muna tayo. So, isa-isa natin itong i-derive. Itong mga cycle na yan. At para maintindihan nyo, siyempre, magbibigay din tayo ng problem dito sa mga cycle na to. Okay? Yung mga mahihirap na problem, yung mga kadalasan lumalabas sa board exam, at saka yung mga gagawin natin, yung mga shortcut method kung ano. So, lahat lang yan, puro derive lang yung natin, kailangan natin dyan. So, first, sa Carnot cycle tayo. Ano nga ba yung Carnot cycle? So, sabi dun sa sa thermodynamics 1 natin, di ba? Carnot cycle, yan yung pinaka-efficient na most efficient power cycle sa lahat ng naimbentong power cycle natin. Tama? Thermodynamic cycle. So, ayan yung pinaka-most efficient. Okay? So, meaning, mataas ang efficiency niyan. Siguro, almost lumalabas, mga 70% pataas. Ganun yung efficiency niyan. Or mga 60%. Ganun kataas ang niyan, efficiency niyan. Kasi nga, ano nga ba yung process niyan? So, ang process niyan is nag-uumpisa yan sa TS. So, ano yung TS? Yung TS, ibig sabihin yan, temperature constant at expansion. So, nag-expand siya. Okay? Pero, ang nangyayari is constant yung temperature. Then, next is, nag-expand siya isentropically constant entropy. Okay? So, ganun yung nangyayari dito. So, ito palang dalawa na to, expansion yan. Okay? Tapos ito naman, yung pangalawa, ang nangyayari dyan is, nagkakaroon ng constant temperature, but ito, kinocompress siya. Okay? Kinocompress. So, meaning to say, ang nangyayari, yung volume lumiliit. Tama? Tapos ito namang, pang-apat na cycle, is yung isentropic at compression, okay? So, kinocompress din siya, pero constant entropy siya ang nangyayari. So, to validate that one, so ito drawing natin yung process na to. Okay? So, kuha tayo ng ng panibagong papel. So, ito isa-isahin lang na muna natin. Carnot cycle muna tayo. Okay? So, ayan. So, ang nangyayari dyan, kung natin, so PB, drawing muna sa PB, or since TS yan, so pupunta tayo sa, since TS na, di ba? Okay, so punta tayo dun sa TS diagram. Okay, TS diagram. So from that TS diagram, ang nangyayari, meron kang, halimbawa, so from here, at initially, yung temperature mo, is constant, high temperature siya, pero hindi pa nagkakagulo yung mga molecules. Kaya nandito pa siya initially. So, ito yung S1 niya. Tama? S1. Okay? So, dadirect yan dito. Okay? So, pag dumirect yan dito, ang nangyari, nagkagulo na yung mga molecules. So, pag nagkagulo yung mga molecules, mangyayari is pataas na yung entropy niya. Tama ba? So, tumaas na yung entropy dito. So, ito namang, constant temperature pa rin siya dito. From 1 to 2. Okay? So, high temperature siya dito. So, high temperature. Okay? Then, next, ang nangyari, so, in-expand yung temperature. So, nagkaroon ng heat expansion dito. So, bumaba siya. So, through that isolator, kasi, example na lang natin is yung piston. So, from here, yung piston, nag-expand siya, okay. And then after that, this piston has a isolator. So, from that isolator, nagkakaroon siya ng constant entropy. But, ang nangyayari is,
ine-expand siya. Tama? Okay? Okay, constant entropy siya, pero expansion. Okay? So, S. Constant S. Okay, from 3 to 2 to 3. Okay. Then, after that, yung ano naman, yung temperature natin, so since, ano na siya, tawag doon, nag-return into, ito, hot temperature dito, so ito, nag-return siya into cold temperature. So, from here, bumalik siya sa original state niya. Okay? Original state na itong, entropy natin. So, bumalik ulit siya doon. Okay? So, ayan. Ganyan yung, cycle niya. Okay? So, ito na pa ganun. So, from here, constant temperature. But, ang nangyayari is compression. Tama? Compress. Kasi, yung, natin, tawag doon, kung titignan natin mamaya sa volume, so, compress yung nangyayari dyan. So, from here, lumiit na yung, natin, yung entropy natin. Okay? So, and then next is, babalik na siya sa original state niya. So, meron pa ring isolator doon, or yung, yung constant entropy natin. So, constant entropy, C is equal to C na yan. So, from here, 4 to 1. Okay? And then, babalik-balik na yan. Okay? So, itong kabaligtaran ng, natin, ng Carnot cycle, yun yung tinatawag na refrigeration. Okay? Once sa binaligtad natin yan, pinaligtad natin to, so ang mangyayari is refrigeration ng cycle niyan. Kasi itong nasa taas natin, ito yung heater. Okay? Or yung heat engine natin, tinatawag, heat engine dito sa taas. Dito naman sa baba natin, ito yung heat sink or what we call the heat rejection. Okay? So, ganun yung nangyayari yan. Okay, so next natin, so since sa PV na tayo, i-drawing natin yan. So, from here, so, syempre, kung mataas ang temperature dito, so, sa pressure, mataas din yan. Okay? So, okay. Then, next. So, from here, di ba yung volume natin maliit? Okay, maliit yung volume. Ngayon, syempre, dinagdagan mo ng init. Ano nangyari pag dinagdagan mo ng init? So, therefore, yung pressure natin is bababa at the same time, yung volume natin is liliit. Tama? Liliit. Ganun yung nangyayari dyan. Okay? So, from here, constant temperature siya. From 1 to 2. Okay? So, from 1 to 2, constant temperature. And then next, after that, nagkaroon ulit ng expansion. So, ibig sabihin, yung volume mo tumaas. From B2, ito B1, from B2 to B3. So, ibig sabihin, tumaas siya. Expand ulit. Okay. So, ano naman to? So, from here, nadagdagan siya ng constant entropy. Okay. So, pag ganyan yan. And then, next, after that, ang nangyari is, syempre, kinompress na siya. So, kinompress mo na. Ano nangyayari pag kinokompress mo yung isang, isang piston natin? So, ibig sabihin, ang mangyayari is, bababa yung volume. So, in that, pag bumaba yung volume, ibig sabihin, pressure natin will increase. Okay? So, from that, 3, okay, 3, and then, magkakaroon ka ng pag-angat dito. Okay? Sabihin natin, mga dito. Okay? So, ayan. So, constant temperature yun. Okay? So, from 3 to 4. So, ganun pala nangyayari. Ibig sabihin, lumiit siya. Okay? So, yung B4 mo, andito banda. Okay? But, pressure is increasing a little bit from here. Diba? Okay? And then next, after that, yung, syempre, bumalik na siya sa original state. So, may isolator dun. So, constant entropy pa rin yun. So, no heat transfer at that. So, continue natin pataas. Okay? So, bumalik na siya sa original state. Okay? So, here is constant entropy. But, compression ang nangyari. Okay? Kasi, from here, this volume, lumiit. Kaya, ang nangyari sa process natin is TE
TS, but here expansion, but here compression. Okay? Kaya mas madali natin maintindihan. Okay? So, from here, the area bounded by this closed figure is what we call the work done. Okay? Work net. Okay. So, from here, ang nangyayari is, nagkakaroon ka ng work in. And then, from here is work out. Okay? And then, next. At this TS diagram, ang nangyayari, syempre nagkakaroon ka ng Q in. Okay? Q in or Q added. Q added. And then, after that, here, magkakaroon ka ng heat out. A Q out. Or, what we call the heat rejection. Okay? Then, after this cycle, so, itong kabuuan na ito, area bounded by this closed figure. So, from here to here, so, ito yung tinatawag na, so, ito mula dito hanggang dito sa baba, yan yung tinatawag na QA. Tama? QA. Or heat added. Mula dito hanggang dito, so, yan yung tinatawag na QA. Or what we call T temperature neto, which is T1, T2, tama, constant. And then, multiplied by the difference of this, which is S2 saka S3. So, from here, S2 minus S1. Okay? And then, from here to here, so itong 3 to 4, yung baba na ito, di ba, babang linya na to, so temperature pa rin yan, di ba? But, itong, na ito, may kaakibat na yan. So, merong lumalabas na dyan, QR, which is the heat rejected. Okay, from here, anong temperature to? Sabi natin, T3. Okay, so T3 will be equal sa, ano ba to? Mula dito hanggang dito, so equal pa rin yan, ba? Yung S3 saka S2 equal yan. Okay, S1 saka S4, parehas lang yan. Tama? Kasi constant entropy ka. So, pwede ba natin pagparehas lang? S2 minus S1, so S2 minus S1. Okay? So, from here, okay na yan. And then, the difference between this ball area, mula dito hanggang dito, and then itong area na to, is what we call the Q net. Okay, Q net. So, in that Q net will be equal sa QA minus QR. Okay. So, in that QR, QS, so, isubstitute natin yan dito. So, from here, so, meron kang T1, S2 minus S1, minus T3, then S2 minus S1. So, from that QNet, so, alam naman natin ang formula ng efficiency. Lagi yan. Laging tatandaan. Efficiency is equal sa output over input. So, ano ba yung naging output natin dito? Yan yung tinatawag na QNet. Okay? So, QNet over input. Anong in-input mo? Siyempre, yung in-input mong power is nanggaling dito. Tama ba? So, ang mangyayari, QA yan. So, therefore, pwede natin siya i-derive. So, QA minus QR over QA. So, therefore, pwede na mag-cancel yan, di ba? So, divide natin by denominator na QA. So, 1 minus QR over QA. Okay? So, E is equal sa 1 minus, so ano yung QR natin? QR natin is T3, then S2 minus S1 over T1, then S2 minus S1. So, from here, cancel. So, therefore, ang matitira is 1 minus T3 or the cold temperature over the hot temperature. Or sa ibang libro, T hot minus T cold over T hot. But, tatandaan, itong natin is laging absolute value to. Absolute. So, absolute value. Lagi yan naka plus, wari kung Celsius siya, plus 273. Pag Fahrenheit, plus 460. Okay? So, ganun ang mangyayari niyan. Okay. So, from here, ito yung basic natin na formula. Okay? So, another formula can be derived from
this PB diagram. Okay, so from this PB diagram, okay, so ang mangyayari, dito pa rin tayo sa T, tama? Kasi dyan ang gagaling yung work in sa workout, tama? Tama ba? So ganyan ang mangyayari niyan. So from here, okay, so iano muna natin. So parang parehas lang neto. So work net, work in, or what we call the work from here, which is the constant temperature siya. So, alam niyo naman yung formula ng work, di ba? Nanggaling yan dito sa W, work is equal sa integral ng PdB. Tama? PdB. But, here, constant temperature siya. So, alam mo yung constant temperature, di ba? PB is equal sa C. Tama? So, from that, i-substitute mo yan. So, hindi na natin derive. I-ano na natin. So, sige. Ilagay natin. So, P will be equal sa C over B. Tama? Okay. So, here, diba, W siya. W is equal sa integral ng P tapos dB. So, substitute natin to yung P mo. So, C, B, dB. Okay? Integral. So, integral na itong B, dB is equal sa ln. ln of B. Tama? So, C, ln of B. ln of B from 0.1 to 0.2. Tama? 0.1 to 0.2. So, therefore, C is equal sa ln ng B2 over B1. So, therefore, itong C natin, C can be B1, P1, B1, or P2, B2. So, therefore, pwede natin gawing initial lang siya. So, P1, B1, ln of B2, then B1. So, from here, eto pala yan. Tama? So, from here, lagay natin P1, B1, ln of B2, B1. Okay? So, ito yung work in natin. So, the rest. Next is from here to here. So, workout. So, therefore, workout. Kung workout yan, ang nangyayari, mataas yung T4 mo. Pero dapat initially, si T3 ang ano dyan. So, ang nangyayari, so, lalagay natin dito is P, ano na siya. So, P3, lagay na natin. Since initial value siya, so, P3, B3, ln of, ano ba mataas? So, C, B4. B4, B1, B3. Okay? So, ganyan yung nangyayari sa ano natin. Okay? So, in that equation, so ito workout to, tama? So, workout. So, here, efficiency is equal sa work net, which is the difference of workout minus work in. Ano pala? Itong work in saka workout, difference niyan. Then, over ano natin? Work in. Tama? Work in. So, lagay natin dito is P, B, TB, ln of B2, B1, minus, okay, medyo mahaba siya. Lagay na natin. Okay. So, ganyan mangyayari. Okay, lagay natin dito P1, B1, ln of B2, B1. Okay. So, ano nangyayari dito? May napapansin ba kayo dito? PB. Diba equal yan sa MR T1, diba? Ito naman, MR T3. Ito naman, ln ay MR T1. Okay, so, simplify natin. So, therefore, MR T1, ln of B2, B1, okay, minus MR T3, ln of B4, then B3, over, lagay natin dito, so, MR T1, ln of B2, B1. Okay. So, lagay natin dito sa kabilang papel kasi wala na. So, ilagay natin dito. So, ito, gawin nating 1 na lang to. Diba? So, therefore, 1 minus MR T3 ln of B2, B4, B3 over MR T1 ln of B2, B1. Okay? So, here, cancel si MR. So, matitira natin, efficiency will be equal sa 1 minus T3, T1, then here,
ln of B4, B3. And then ln of B2, B1. So from here, etong equation na to, so pwede ba natin to i-relate sa ano? Sa ano natin? Dito sa process natin. Sa process 3 to 4. Okay? From 2 to 3, constant isentropic. Then 4 to 1. So yan natin siya i-relate. So i-relate natin siya diyan. So from here, from 2 to 3, di ba? From 2 to 3. Okay, so constant isentropic expansion. So ang nangyayari diyan is from here, so since ang temperature natin ay bumaba, so gawin na natin T3. So final naman siya, final over initial over, so magkakaroon ka ng B2, B3. Then K minus 1, okay? So ganyan yung nangyayari. Then next, dito naman tayo. Sa compression naman tayo. Compression. So, nangyayari is compression from 4 to 1. So, isentropic ulit. Constant. So, therefore, ano ba yung initial natin dyan? So, initial natin is, final na lang gawin natin. So, final will be T1 over T4 is equal sa B4 over B1. Okay? Then, K minus 1. Okay. So, from here, alam naman natin na yung temperature 1 is equal sa temperature 2. Tama? From this TS, okay? TS diagram. So, here, T3 will be equal sa T4. So, ito ba, pwede ba natin tong gawing T3? Okay? Ito naman, pwede ba natin tong gawing ano? So, ito, gawin natin tong T4, okay? Gawin natin tong T4. T3 na lang yan, T3. Ito na lang ang gawin natin, T1. So, therefore, T3 over T1. And then, ito naman, pwede ba natin baligtarin to? Baligtarin na lang natin kaya. So, from here, gawin natin T4, then T1. Baligtarin lang natin to. Kasi, ganun din naman yan. Okay. So, baligtarin natin. So, itong portion na to, itong T4 mo, gawin natin T3 over T1. Okay. So, therefore, may relationship pala sila. May relationship sila. So, itong portion na to, saka portion na to, so, pag-equate natin yan. Okay? So, therefore, ito, i-equate natin yan, di ba? Equate natin itong dalawa. So, therefore, magkakaroon ka ng B2, B3, then K minus 1 is equal sa B1, B4, then K minus 1. Therefore, cancel yan. Exponent. Then, pwede ba natin itong pagpalitin? Pagpalitin natin. So, ito. So, since meron ka ng ganito, okay, para magkaroon lang tayo ng relationship. So, may relasyon sila eh. May relasyon eh. So, from here, punta natin to doon. Okay, B4 over B3. Tapos ito naman, si B2, mabababa dito. So, therefore, B1 over B2. Okay? So, ito palang ano na to, relationship natin ng B4 over B3 is equal sa B1 over B2. So, ito pala, pwede natin i-connect dito. Tama ba? Tama? Tama o hindi? Tama, syempre. Tama yan. Okay. So, ito, pwede natin tong i-connect. So, wait lang. Okay, so tuloy natin. So, ito diba B4 to? B3. So, from here, so since, tatandaan, laging ganito ang equation natin sa efficiency. Efficiency is equal sa QA minus QR or ganito, di ba? Or equivalent sa work in minus work out. But here, tatandaan, laging may absolute value yan. Absolute value, absolute value. Then here, work in. Absolute value. Okay. From here, napapansin nyo ba ito? Saka ito, di ba? Pwede ba natin ito ipasok dito? Okay. So, here, pwede natin ipasok. So, pasok natin dito. So, ito na siya, di ba? So, E is equal sa 1 minus T3 over T1. Then, magkakaroon ka ng ln of B4 over B1, ay B3. So, ito, pasok na natin to, B2, B1. Baliktarin natin yan. Magkakaroon ka ng magkakaroon ka ng, so, baliktarin natin to. So, magiging B3, B4, then B2,
B1. Okay, so ito, equivalent pala yan dito. Lagay natin dito, ln of B3. Okay, so B3, then B4. Ito, di ba kabaligtaran yan? So, pag binaligtad mo yan, magkakaroon ng negative yan. So, E is equal sa 1 minus T3, then T1. Okay? So, here, ln of B4, but here, absolute value, B3. So, ito naman, T1. So, here. So, labas na natin yung T. So, lahat ng ln, ano lang. So, absolute value dito sa ln. So, lagay natin dito. So, here, magkakaroon ka ng negative. But, any negative, pag in-absolute, maging positive. So, tama ba? Ito kasi, pag binaligtad mo to, may negative na lalabas dito. So, B4 pa rin yan. Pero may negative ka dito. Okay, so ito, therefore, cancel yan. Kasi, absolute value naman. Cancel, cancel. So, matitira is T3 saka T1. So, efficiency will be equal sa 1 minus T3 over T1. Or, T1 minus T3 over T1. So, from here, ganun pa rin. Absolute value pa rin yan. Laging absolute value to. So, tatandaan, absolute value yan. Okay? Okay, and then next. So, since natapos na natin sa efficiency, okay na. So, sa work, na-compute naman natin. Ito yung mga work niya. Okay, yan yung mga work. Okay, so tatandaan lang tong relationship na to. Okay? So, nanggaling yung relationship na yan dun sa isentropic. Sa isentropic constant. So, expansion saka compression. Nanggaling yan dun. Okay. So, ito naman. Ito yung mahalagang points natin dyan. So, yung iba, hindi nila alam to kung paano nangyayari. So, since ito siya, di ba? Saan na ba yung drawing kanina? Nawala na. Okay. So, ito. Diba? Ito yon. So, here, ang nangyayari is, constant ano ka? Constant, ano tayo, diba? Dito, nangyayari, constant temperature, constant isentropic. So, here, punta tayo dito. So, puro ano siya, diba? Expansion ang nangyayari dito. Dito naman, compression. So, here, i-ano natin, i-derive natin yung kung saan nanggagaling yung mga tinatawag na isothermal expansion ratio. So, okay. So, isothermal expansion ratio. So, saan nanggagaling yun? Okay. So, from here, diba sabi ko nga, expansion to, diba? From here to here, diba meron kang volume. Volume 1 to volume 2. So, itong tawag dito, so since expansion siya, mataas yung volume, maliit ang volume dito. So, ang nangyari, expansion, so mataas kasi ininitan. So, therefore, RE, or what we call the isothermal expansion. So, lagay na lang natin, isothermal expansion ratio. So, TE, tama? Isothermal expansion ratio is equal sa B2 over B1. Yan yung ratio niyan. Okay? Tatandaan. Okay, kasi expansion nangyayari dito. And then, after that, so since meron tayong expansion na nangyayari pa rin dito. Okay? Dito sa portion na to. Okay? Expansion niya nangyayari. So therefore, ito yung tinatawag na isentropic expansion ratio. So, lagay natin dito RSE. Expansion pa rin naman siya, di ba? So, therefore, lagay natin dito B3. So, mataas yung volume ng B3 niya. Tapos B1, mataas over maliit. So, ayan. Okay? B3 over B2. Then, next. In that case, meron naman tayong tinatawag na mataas over mababa. So, yan naman yung tinatawag na overall. Yan yung tinatawag na overall expansion ratio. Kasi may expansion ka eh. So, expansion dito sa portion na to. Ito. Expansion yan. Nangyayari dyan. Okay? So, expansion. Okay? So, overall. Kung overall, so, RO. So, ROE. Lagay natin dyan. ROE. So, therefore, ang mangyayari dyan, B3 over B1. Or, ang gagawin mo dyan is
ano siya, multiplier pala yan. So, ibig sabihin, product siya nito. So, TRR, expansion ratio siya ng isothermal. So, isothermal multiplied by isentropic expansion. So, yan yung formula. Okay? Kung volume lang ang mga given, so, madali lang. Ito ang tatandaan lagi pagka Carnot cycle. Kasi, usually, volume lang ang binibigay dyan. Okay? Hindi ka na malilito. So, kailangan alam nyo yung graph kung paano siya tawag doon na pinaplat. Okay? And then next natin is yung, so since meron na tayong expansion, so next is compression. So dito naman, mula dito hanggang dito, so ano ba nangyayari dyan? So, ang nangyayari sa compression ratio, so meron tayo dito isothermal, so from here to here, so nagkakaroon siya ng expansion. Okay? So, expansion tuloy. Compression. So, kinuha-compress siya. So, lumiit yung volume. So, therefore, malaki over maliit. So, lagay natin dito. So, R ano siya? RS. So, constant, constant temperature pala. Constant temperature, expansion, compression. So, from here, ito yung tinatawag na compression ratio. Okay? So, from here, compression ratio, but isothermal. Okay, isothermal siya. So, from here, lagay natin dito, B3 over B4. Okay? Then next, meron tayong tinatawag mula dito hanggang dito, ito na yung tinatawag na compression ratio. So, yan na yung compression ratio natin dito sa, sa Carnot cycle. So, therefore, RSC. So, therefore, lagay natin dito, malaki. So, malaki is B4 over maliit. So, B1. Okay? And then, the product of these two is what we call the overall compression ratio. So, yan yung mga term. Okay? Overall compression ratio. Okay? Ratio. Ito ratio din to. Okay? So, from here, lagay natin dito. So, ROC. Or what we call the overall compression ratio. So, product pala yan. So, ibig sabihin, from here, so ito, from here to here, so therefore, B3 over B1. So, parehas lang pala na ito. Okay, so therefore, lagay natin dito, RTK multiplied by RCS. So, pag pinultiply mo yan, okay, may nagmultiply mo yan, so, magkakaroon, cancel. So, B3 over B1. So, parehas lang pala na ito. So, therefore, in summary, ROE or the overall expansion ratio is equal sa overall compression ratio. So, equal yan sa B3 over B1. Okay? So, in that case, ma-derive mo yung mga formula using volume lang. Okay? So, using volume lang, analyze lang. Okay? So, i-derive natin next yung yung tinatawag na PMI or what we call the pressure mean. Okay? And that pressure mean. Okay, derive natin. Okay, medyo mahaba lang talaga to. So, kailangan lang natin mag-focus. So, focus din yung camera. Focus natin to. Hindi. Ayan, okay. So, PMI or the pressure mean indicating mean pressure. Okay. So, alam naman natin yung formula niyan. Ang formula niyan is equal sa, di ba, ang work net is equal sa pressure mean or the average pressure multiplied by BD. Volume displacement. Okay. So, eto, i-derive na natin siya. So, from here, P mean is the work net over BD. Okay. So, wait. Okay. So, here, work net will be equal sa work in minus work out over BD. Is equal sa, alam mo yung work in formula natin. Di ba, nanggaling yan sa from point 1 to point 2. Di ba? So, therefore, PB1 is equal sa ln of B2 over B1. Minus, itong workout natin nanggaling yan sa from point 3 to point 4.
Tama? From point 3 to point 4. So, therefore, P3, B3, ln of B4, B3. Tama? So, ayan yung formula natin over, ano ba yung BD natin? Diba? Okay? So, BD is what we call the volume displacement. So, therefore, ito yung, ano natin, sa Carnot cycle, ito yung maliit na volume, pinakamaliit, okay? Ito yung pinakamaliit, or initial, over dun sa pinakamalaking volume natin. So, ito yun. Tinatawag na volume displacement. So, difference ng maliit over maliit. Ay, malaki over maliit. So, yan yung BD. Okay? So, BD yan. Okay. So, yan yun. Okay. So, therefore, lagay natin dito, B1 over B3. So, lahat yan, i-derive natin yan, itong PMI, in terms of volume, or what we call, kung iaan natin, is in terms of the ratio. Ratio ng volume natin. So, from here, kailangan natin i-convert muna lahat yan in terms of B1 lahat, P1 lahat, P1 yan, dapat. So, ito, hanapin natin yung relationship ng P3. So, from here, diba, alam naman natin yung, ano natin, sa, ano tayo, diba, ang, ano natin, constant, ano tayo, temperature. So, therefore, kung constant temperature, so, i-derive natin dito, so, P2, so, at point 1, so, P2, P1 is equal sa P2, tama? So, magkakaroon ka ng B1 over B2. Okay? Wherein, kapag inano natin to, P1, ay P2, will be equal sa P1 over, ay ano ba to? Diba, ito yan. Diba, kung kukumpute natin, ito yan. So, yan yung isothermal expansion. So, therefore, ayan pala yung RE. Expansion. Lagay lang na R expansion, okay? Expansion. Kasi, bakit? Kasi yung expansion, saka, sa thermal, sa isothermal, equal lang yan. So, tatandaan, RTE is equal sa RSE. Okay? Laging tatandaan yan. And then, RSC is equal sa RTC. Okay? Tatandaan. Yan yung mga ratio natin. Okay? Equal yan lagi. So, therefore, RE na lang lagay natin. Expansion. Okay? Para may palatandaan tayo. O, ito. Diba? Okay. Then, next, may ano tayo, diba? Meron na tayong relationship niyan. Okay. So, from here, hanapin naman relationship natin ng 3. So, ano tayo? Dito tayo. From point, ano tayo? Point 3 to, point 2 to point 3. So, therefore, isothermal, isentropic expansion. So, therefore, magkakaroon ka ng P3, P2 is equal sa P2, B3. Tama? Then, K minus 1. Okay? K minus 1 tuloy. Ano tuloy? K na lang pala yan. K. Okay? So, ganyan yung mangyayari. So, ang gagawin natin dyan is P3 will be equal sa P2. So, we're in P2, i-substitute natin yan dito, di ba? Transpose natin yan doon. Therefore, P1, RE. We're in B3, B2, B3. Okay? So, itong B2 natin, saka B3, equivalent yan saan? Saan yan equivalent? So, kung iaano natin yan, kung sisimplify natin yan, so, yan yung tinatawag na 1 over ano tayo? RK. Ito yun, di ba? B2, B3. So, B2, B3. Ito, di ba? B2, B3. So, therefore, kabaligtaran pala to ng RK. So, kabaligtaran pala to ng RK kasi B3, B2. Ito, B2, B3. So, P1, RE, multiplied by 1 of, may K yan dito ha. So, RK. Tama? Gawin na natin RK kasi nga, ito, di ba? Equivalent to sa compression, di ba? To compression din. So, therefore, ito yung mabubuo nating equation dito. Okay, so pwede na natin ipasok dito. Pasok na natin dito. Pwede na ba? Sige, pasok natin. So, therefore, P1, B1, ln of B2, B1, minus. So, pasok natin dito. P1, RE, tapos, 1 minus RK
then k minus 1, ay k lang pala. Then, ang mangyayari is, since nakaano yan, nakaganyan yan, and then, so ito, ano pa lang to, P3 pa lang to, di ba? Equivalent to sa P3. So, meron kang B3 dito. Okay? Then, ln of P4 over B3. Okay? Over B1 minus B1. Ay, B3. Okay. So, may napapansin ba kayo dito? So, labas natin si P1. Okay, P1. Then, si B1. Okay? So, labas natin si B1. Okay? Then, magkakaroon ka dito ng ln of B2 B2, B1, minus, magkakaroon ka ng 1 over RE, then 1 over RK, then raised to K, and then here, so since wala naman tayong B1 dito, pwede natin to i-divide by B1? Pwede, di ba? B3 over B1. Okay, so dilabas na natin kasi ito, wala naman siyang ano, di ba? Wala namang B1 yan. So, P lang ang meron. Kaya, dinivide ko siya ng B1, okay, dito sa loob, and then ln of B4 over B3. So, ayan na siya. Okay, so B1, B3. Okay, may napapansin ba kayo dito? So, may B1 pa rin. So, in this case, divide natin both side by B1. B1 also dito. Okay? Bakit B1? Kasi para makancel to si B1 sa labas. Okay, matira is P. Okay, so therefore, meron kang pressure mean is equal sa P1. Okay, so cancel na to, cancel to. And then, ln of B1, ay B2, B1. So, ano ba yung B2, B1 natin? So, ito yun, di ba? B2 over B1, equivalent sa RE. Tama? So, therefore, lagay natin dito is ln ng RE. Okay, sa loob. Minus 1 over RE, then 1 over RK raised to K. Kasi, dinistribute ko na yung K. Okay? And then, B3 over B1. Ano ba yung B3 over B1 natin? Diba ito yan? Ito yan, diba? Ito, diba? So, ano ba yan? Multiplied by RE. RE, tama? Ng ano natin? Tama? So, i-multiply natin by RE. Then, REC. Tama? Or, ito na lang. Compression na lang ilagay natin. So, ito na lang. Lagay natin dito. So, RC na lang. So, RK. Lagay natin dito. So, okay. Lagay natin dito. RTK. Or K na lang. Diba? Sabi ko, equal yan dito. Diba? Diba? Equal yan dito. So, ilagay natin dito. So, since ito siya, so, RET equal yan. So, equal yung ratio nila. So, therefore, may RK ka dito. Tapos, dito may RE. Tama? RT, RE. So, magka-cancel to. Magka-cancel to si RE. Tama ba? Magka-cancel yan. So, cancel dito, cancel yan. Okay? Okay. Diba? Okay na ba? Then, ln of ano ba itong B4 saka B3? So, B4 saka B3, eto siya, di ba? B4 saka B3, eto yan, di ba? So, therefore, ano pa lang siya? Ano pa rin? Yung, ano tayo? RE. Okay? Lagay natin dito is RE. Tama? RE or ano tayo? Hindi, mali. Ano tayo? Ano pala yan? RE to. 1 over RE yan. Bakit? Bakit naging 1 over RE? Diba? Ito, from the given ano natin, ito siya, diba? B3 over B4 is equal sa B1 over B2 over B1. So, from here, meron tayong B3, B4 is equal sa B2 over B1. So, ito, kabaligtaran to, diba? Kabaligtaran yan. So, therefore, ano ba itong B1 over B2 natin? Diba equivalent yan sa RE? Diba? RE pa rin yan, diba? RE yan. So, lagay natin dito. Therefore, kabaligtaran siya. So, 1 over RE. Okay? So, ang mangyayari, kung ipa-finalize natin to, so, 1 minus B3 over B1.
Okay, minultiply na natin. So, therefore, final natin, pressure main is equal sa P1. Then, ln ng RE, di ba? Minus, ito. Ano ba to? May RK ka dito, tapos dito may ano ka dito, RK din. So, kung ikukunin natin exponent natin dito, may 1 ka dito, ito naman, negative K. So, pareha sila ng, ng value ng RK. So, therefore, pwede ba natin gawing RK, then, multiply natin raise natin sa 1 minus K. Okay, 1 minus K. O, dito lang kasi parang pampagulo eh. Lagay natin dito, so wala na to. So, lagay natin RK, then 1 minus K. Okay? Then, multiply natin by plus o add. Ang mangyayari is, okay, so iyan na natin. So, ayan. So, 1 minus K, tapos ito ln ng 1 minus RE. Okay? Over natin. So, over natin sa 1 minus, ano ba yung B3 over B1 natin? Diba yan yung tinatawag na overall compression, overall ratio natin. So, therefore, kung overall yan, multiplier siya ng RE saka RK. Diba? RK saka RC. RK saka RE. So, therefore, ito ay kakaroon ka ng, so, lagay na natin dito, 1 over RE saka RK. Okay? Okay, so, from here, final natin, pressure mean will be equal sa, okay, so, may ano tayo dito, may baliktad tayo. Ito yung baliktad natin, diba? Dapat to, B3 to. B3 saka B1 yan. Kasi, diba, maliit minus yung, malaki minus maliit. So, ito, B3 to, B1. Okay? So, therefore, ito ay B3, tapos ito, B1. Ito, mawawala na to. 1 na lang yan. Okay? So, lagay na lang natin dito. So, ito, B3 over B1. Lagay natin dito. So, magkakaroon ka ng B3 over B1. So, ano ba yung B3 over B1 natin? Diba, ito yan? Diba? Maliin natin yan. So, RE, RK. So, minus 1. Okay? So, minus 1 siya. So, ang mangyayari dyan, final na natin. Medyo magulo yung ano natin. So, lagay natin dito, pressure mean will be equal sa P1. So, ito yung na-derive natin formula. So, P1, ln ng RE or any expansion ratio natin, ha? Okay? So, ito yung expansion ratio natin, RE, then minus. Minus natin dun sa ano. Pero, parang may ano tayo, may nakaligtaan tayo. So, since ito ay absolute value, di ba? Absolute value to. So, from here to here, minus yan, di ba? Minus to. Di ba? Minus yan. Ito rin ay minus. So, may minus yan dito. So, therefore, may minus din yan dito. Okay? Okay, may absolute value dito, minus. Okay? So, ito bang ano na to? Pwede ba natin tong multiply dito? Okay? So, ang mangyayari, kung ano natin yan, so, magpa-positive yan. Okay? Therefore, gawin nga natin, i-positive natin yan. So, positive yan dito. Positive na yan dito. Kasi ang mangyayari is magkakaroon ka ng multiplier na positive. Okay? So, ayan, di ba? Positive to. Gawin natin positive. So, plus, then, multiply natin by RK, 1 minus K, then ln ng 1 over RE. Okay, na-derive na natin. Therefore, RE, then RK, minus 1. So, therefore, ito yung formula natin sa pressure mean ng Carnot cycle. Okay? Ngayon lang kaya nakakita ng ganito, no? So, ito, in terms of RE saka RK. Okay? So, ito yung formula natin. Okay. So, in terms of temperature naman, so, ito, i-note nyo na lang. So, in terms of temperature, so, note nyo na lang, ha?
So, therefore, pressure mean will be equal. So, dinerive ko na to. So, P1, then 1 minus, ano tayo? ln of RE. So, ganun pa rin. Plus, temperature 3 over temperature 1. Yung temperature 3 will be the cold temperature. And then, ito ay yung temperature natin sa hot. Tama? Hot temperature. So, TH na lang natin. O, sige, bayan nyo na. Ganyan na. Then, ln of 1 over RE. In terms of temperature yan, ha? Over RE. RK minus 1. Wherein, yung value ng RE mo, tatandaan, RE will be equal sa RK will be equal sa B3 over B4 ay B2 sa compression yan, di ba? Sa compression. Compression or ano tayo? Compression or B3, B4, B1. Di ba? Equal lang rin yan. So, yan yon. Value ng RK natin. Value ng RE will be equal sa B2 over B1. Or, equal naman sa B3 over B4. So, ito yung mga karaniwang value natin. Okay? So, tatandaan. Yan yun, ha? Pag may ganito kang value ng RK sa RE, so, yan na yung kukunin mo. Okay? So, okay, that's all. So, sana naging familiar kayo dito sa mga derivation natin sa pressure mean kasi kadalasan ang lumalabas lang is volume. Paano kung volume lang ang binigay? Volume tapos sabihin natin QR lang ang binigay. So, medyo mahirapan tayo. So, kailangan lang natin i-manipulate yung mga formula. Okay? So, since ito na yung na-derive natin formula, so try nyo rin. Try nyo mag-derive ng formula. So, lalabas kayo, mag-a-arrive kayo dyan. Okay? So, next ano natin, so, gawin natin is mag-compute tayo ng problem regarding sa Carnot cycle. So, magko-compute tayo mamaya-maya. So, i-ano ko muna to. Patayin ko muna yung video natin. So, tatandaan lang yung lecture natin, ha. So, ito lang yan. Okay? So, dinerive natin efficiency, dinerive natin yung work, kung paano siya, ano. Tapos, nag-plot tayo ng, ano, which mean ito. Diba? Nag-plot tayo. So, medyo naintindihan na natin yan. So, lahat dito, tatandaan ito, expansion ang nangyayari dyan. Nag-e-expand yan. Tapos, after nyan, nagkakaroon ka ng compression. Okay? Then, tatandaan. Tapos, kabaligtaran nito is refrigeration. So, i-discuss natin yan pag sa refrigeration na. Okay? So, madali lang yan. Okay? So, that's all. And then, thank you. So, next natin is problem. So, ano lang. Focus lang tayo. Okay? Dahil malapit ng board exam. Okay? Okay. Goodbye.